So, good morning everyone. Ito po ang Python stock code and explanation. Ang function stock details ay nilalabas upang simulan ng proseso. Ang program ay nagtatanong sa user para sa dalawang beses na input ng bilang ng mga elemento sa bawat stock. Gayunpaman, ang mga pangalawang input statement ay maaaring redundant dahil ito ay nag-override sa halaga na A mula sa unang input statement. Pagkatapos nito, ang program ay nagtatanong sa user ng mag-input ng mga elemento para sa tatlong stock. Ito ay nagtanggap ng mga input na integer at iniimbak ang mga ito bilang mga listahan. Ang program ay kumukuha ng kabuuang taas ng bawat stock gamit ang sum function at inilalabas ang mga resulta. Pagkatapos nito, ito ay nag-check kung parehong taas ang tatlong stock gamit ang isang if statement. Kung pareho ang taas ng mga tatlong stock, inilalabas ang mga sumang lahat ng stock ay pareho sa taas at ang kabuuang taas. Pagkatapos ng if statement, ang program ay nagtatanong sa user kung nais niyang magpatuloy sa pamamagitan ng pag-type ng YON. Kung ang user ay nagta-type ng oo, sa wakas, tinatawag ang stock details function isang beses sa dulo ng code upang simulan ang program kapag ito ay i-run. Mayroon nga isa typo sa mensahe na salamat sa code. Ang backslash bago salamat ay hindi kailangan at dapat itong tanggalin upang mapabuti ang pagkakasulat ng mensahe. Ang Python code na ito ay naglalaman ng isang function na tinatawag na stock details na nakikipag-ugnayan sa user upang kunin ang mga impormasyon tungkol sa tatlong stock at pagkatapos ay kumukuha at nagko-compute ng kanilang mga taas at nag-check kung sila ay may maparehong taas. Narito ang paliwanag ng code step by step. Ang function na stock details ay tinatag at ito ay ini-import mula sa typing module na nagpapahiwatig na gagamitin natin ang type hints, bagaman hindi ito ginagamit sa code na ito. Ang program ay nagtatanong sa user na mag-input ng bilang ng mga elemento sa bawat stock dalawang beses sa pamamagitan ng mga linyang ito. Pagkatapos, ang program ay nagtatanong sa user na mag-input ng mga elemento para sa tatlong stock. Ito po siya. Ito po sila. Ang program ay kumukuha ng kabuuang taas ng bawat stock gamit sum function at inilalabas ang mga resulta. Pagkatapos nito, ito ay nag-check kung parehong taas ang tatlong stock gamit ang isang if statement. Ang program ay nagtatanong sa user kung nais niyang magpatuloy sa pamamagitan ng pag-type ng YON at tinatanggap din ang oo bilang input. Kung ang user ay magta-type ng oo, ito ay magpapalabas ng salamat at mag-exit kung hindi ito ay tatawag sa stock details function ng recursive upang simulan ang proseso muli. Sa wakas, tinatawag ang stock detail function isang beses sa dulo ng code upang simulan ang program kapag ito ay i-run. Kapag ito ay in-run na, kapag pinaandar mo ang code na ito ay magbibigay sa iyo ng mga sumusunod na mga hakbang. Nagtatanong ang programa ng dalawang beses para sa number of elements in the import list. Ito ay tila may
redundancy, ngunit ang pangalawang input statement ay nag-overwrite lamang sa halaga na A mula sa una. Pagkatapos nito, hinihingi ang programa ang mga elemento para sa tatlong stack 1, stack 2, at stack 3. Ito ay tatanggap ng mga integer mula sa user na may puwang sa sumusunod. Ito ay naglalabas ng kabuuang taas ng bawat stack gamit ang sum function at ipinapakita ang mga resulta. Sumusunod ay ang pag-check kung pareho ang taas ng tatlong stack gamit ang if statement. Kung pareho ang taas ng tatlong stack, ito ay ipinapakita ang mga mensahe na all pagkatapos ng mga output na iyon. Ito ay nagtatanong sa user kung nais niyang magpatuloy sa pamamagitan ng pag-input ng yes or no. Ngunit mayroong isang typo sa code na ito. Ang conditions para sa yes input ay if option yes, ngunit ang mensahe na tinatanggap ay yes or no, kaya't hindi ito tatawag sa thank you na output kapag ang user ay nagpasyang magpatuloy. Ang code ay tatawag muli sa stack details function ng recursive para umpisahan ang proseso mula sa umpisa. Narito ang inaasahan mong output kapag ito ay nai-run. Una, hinihingi ng programa ang bilang ng mga elemento sa bawat stack mula sa user. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng sumusunod na input state. Halimbawa, nilagay natin ay 3. Sa bahaging ito, hiniling sa iyo ng mag-input ng bilang ng mga elemento para sa dalawang beses, ngunit ang palawang input statement ay nag-overwrite lamang sa halaga mula sa una. Pagkatapos nito, hiningi ng programa ang mga elemento para sa tatlong stack 1, stack 2, stack 3. Tinatanggap ng code ang mga elemento bilang isang string mula sa user at ito ay ini-convert sa mga integer at iniimbak bilang mga listahan ng mga elemento para sa bawat stack. Ito ang mga input at output para dito. Naman sa element of stack, nilagay natin kunwari example 1, 2, 3. Enter. At 4, 5, 6. Sunod 7, 8, 9. Sa bahaging ito, tinatanggap ng code ang mga elemento mula sa iyo na ang bawat elemento ay may puwang sa pagitan. Pagkatapos papunan ang mga stack ng mga elemento, ginagamit ng code ang sum function upang kalkulahin ang mga kabuuang taas ng bawat stack. Ito ay inilalabas sa mga sumusunod na linya. At ito na po natatapos ang explanation of this Python code stack.